Nagsisimula ang kwento ng masama ng isang karaniwang restaurant cook kasama ang iba pang bayani upang iligtas ang isang mundong nababalot ng yelong kalangitan. Agad na lumapit ang isang nakahod na mage para i-check ang stats ng mga bayani. Humanga siya sa isang legendary holy swordsman at pagkatapos ay natuklasan niya ang dalawang bihasang witch na may kapangyarihang kontrolin ng matitinding elemento. Pagkatapos, napunta ang atensyon niya kay Mr. Mark Oda na ang tanging kahangahangang talento ay ang pag-order ng groceries online. Nagtanong si Mark Oda kung mayroon pa ba siyang ibang skill, ngunit umiling lamang ang mage na para bang tuluyang tinatakan ng kapalaran niyang maging isang magical delivery boy. Sinabihan siya nitong pumunta sa hari upang malaman ang kanyang misyon. Sa silid ng hari, ipinaliwanag ng mataba at matandang monarko na kailangan hanapin ng mga bayani ang Demon Lord na gumugulo sa kaharian ng Rhea. Nang sabihin ng hari na tanging ang Demon Lord lamang ang makakapagpadala sa kanila pabalik sa kanilang mundo. Mabilis na pumayag ang ibang bayani na lumaban para sa kanya. Samantala, si Mark Oda, na puno ng pagdududa sa mga sinabi ng hari, nagtanong kung maaari ba siyang hindi sumama at mamuhay na lamang bilang isang karaniwang mamamayan. Pinayagan siya ng hari at binigyan ng ilang gold coins bago paalisin. Paglabas niya sa lungsod, napansin niyang nakatitig sa kanya ang lahat dahil sa suot niyang corporate suit. Kaya nagpalit siya ng damit, nagrenta ng kwarto, at sa kanya sinuri ang kanyang stats. Doon niya nalaman na mayroon pa pala siyang magic storage at appraisal skills. Sinubukan din niya ang grocery skill at lumabas ang isang holographic online shop. Naglagay siya ng pera sa screen, bumili ng instant food at napag-isipang maaari siyang kumita bilang chef gamit ang skill na ito upang makaalis sa bansa. Kinabukasan, nagmamadali si Mark Oda para sumakay ng karwahe papunta sa bayan ng Kes. Sa biyahe, tinanong niya ang isang merchant kung ano ang paninda nito. Sinabi ng mga ngalakal na magbebenta siya ng isang napakahalagang item, ang sabon. Nagulat si Mark Oda na ganoon ito kahalaga. Tinanong niya kung gumagamit ba ito ng magic storage, ngunit sinabi ng merchant na sobrang bihira ng skill na iyon kaya kailangan niyang dalhin lahat ng paninda niya. Tinanong din ni Mark Oda ang tungkol sa appraisal at nalaman niyang isa itong legendary skill na halos imposibleng matagpuan. Nagtaka ang merchant kung bakit interesado siya sa mga pambihirang skill, ngunit sinabi ni Mark Oda na napaginipan lamang niya. Ikwinento rin ng merchant na tama ang desisyon ni Mark Oda na pumunta sa border town dahil balak ng isara ng kaharian ang mga hangganan nito. Pagdating sa Kes, nalaman niyang ipinagbawal na ang karagdagang serbisyo ng mga karwahe. May ilang sundalong nagsabing palaging gustong magsimula ng hari ng digmaan kahit walang dahilan. Natuwa si Mark Oda na napaaga ang alis niya sa mapanganib na kaharian. Ngunit naisip niyang paano siya makaalis nang walang masasakyan. Pumunta siya sa Adventurers Guild upang maghanap ng bodyguards. Sinabi ng receptionist na kailangan niya ng 7 gold coins dahil mahirap ang request niya. Nabigla si Mark Oda sa presyo pero mas mabuti na iyon kaysa maipit sa papalapit na digmaan. Tinanggap ng receptionist ang bayad at ipinakilala siya sa adventurer na si Werner na nagsabing handa na ang grupo nila para umalis kinabukasan. Kinabukasan, tumulak si Mark Oda kasama ang grupo ni Werner papunta sa kaharian ng Venen. Pagkalipas ng ilang oras ng paglalakbay, nagpahinga sila. Habang inaayos ni Mark Oda ang kanyang maliit na kusina para magluto, nagulat ang mga adventurer sa magic storage at sa kakaiba niyang kagamitan mula sa ibang mundo. Inihain niya sa kanila ang mga bagong gawa at sariwang sandwich at halos hindi sila makapaniwala kung gaano kasarap ang mga ito. Nakaramdam ng hiya si Werner dahil nakakakain siya ng napakasarap na pagkain ng libre pero sinabi ni Mark Oda na hindi iyon malaking bagay. Dahil sa maganyang tugon, tumango si Werner at nangakong hindi niya uusisain pa ang mga sikreto ni Mark Oda. Pagkatapos, may nasalubong silang mga bug monsters sa daraanan. Napatakbo si Mark Oda sa takot ng may sumabog na mga laman-loob ng insekto malapit sa kanya. Isang kasamahan ang nag-abiso kay Werner na may galit na boar sa unahan. Mabilis na tinamba ng grupo ni Werner ang boar at ginawang sangkatutak na pork chops. Inilagay naman ni Mark Oda ang lahat ng karne sa kanyang magic storage. Pagkatapos nito, naghanda siya ng espesyal na pork soup at agad na naramdaman ng grupo na bumabalik ang kanilang lakas matapos kainin ang masustansyang pagkain. Nagtaka si Mark Oda kung bakit nakakapagpanumbalik ng enerhiya ang pagkain niya gayong karaniwang sopas lang naman ang niluto niya. Gumamit siya ng appraisal skill para i-check ang lahat at halos naluwa ang kinain niyang sopas nang makita ang resulta, ang pagkain niya ay nagbibigay ng napakalaking stat buff. Sa pag-aakalang baka may iba pang nakatagong epekto ang mga sangkap mula sa kanyang mundo, nagpa siya si Mark Oda na itago ang pinanggagalingan ng kanyang pagkain upang hindi siya gawing alipin. Habang abala ang lahat sa pagkain, isang pares ng berdeng mata ang tahimik na nagmamanman sa kanila mula sa dilim ng gabi.
Kinabukasan, nagluto si Mac Oda ng mabigat na ulam na fried pork na agad namang kinain ng grupo. Ngunit sandali lamang ang kasiyahan nila dahil biglang lumitaw sa likuran ni Mac Oda ang isang legendary beast, ang Fenrir. Ginamit ng dambuhalang lobo ang malakas nitong aura upang takutin si Mac Oda at hingan ng pagkain, pero agad ding nawala ang pagiging nakakatakot nito nang kumain ito na parang gutom na tuta. Nagpanik si Mac Oda habang nagluluto ng mabilis para lang mabusog ang nilalang. Nang maubos nito ang lahat ng stock mula sa food mart ni Mac Oda, tumigil ang Fenrir at nagsabing nagulat siya na nakontento siya sa ganoong kaliit na dami ng pagkain. Sinabi ng Fenrir na gusto nitong makipag-contract kay Mac Oda. Nag-alala si Mac Oda sa ideya ng pagkakaibigan sa isang napakadelikadong nilalang, kaya tinangka niyang tumanggi, ngunit paulit-ulit siyang ini-interrupt ng Fenrir, malinaw na hindi ito humihingi ng pahintulot. Tinanong ni Mac Oda si Werner at ang nanginginig pa ring grupo kung magandang ideya ba ang pagtanggap sa alok. Nang tumango sila, pumayag na rin si Mac Oda. Tinawag siya ng Fenrir, at nang idinikit nito ang ulo sa kanya, lumitaw ang nakakasilaw na liwanag na nagsilbing tanda ng kanilang contract. Pagkatapos nito, umupo ang Fenrir at ipinag-utos kay Mac Oda na magluto ng 3 beses sa isang araw para sa kanya, dahilan para mapatigil ang cook sa pagkabigla. Humingi rin ito ng bagong pangalan, at sinubukang bigyan ni Mac Oda ng pangalang parang pang-aso, tulad ng Bob. Nainsulto ang lobo dahil parang alagang hayop ang dating, kaya pinili nito ang pangalang Fel. Matapos silang makabawi mula sa pagkagulat, nagpatuloy sila sa paglalakbay. Nagtataka ang lahat kung paano sila makakatawid sa border dala ang napakalaking halimaw. Naniniwala si Werner na agad kakausapin ng mga nasa maharlikang angkan ng Venom si Mac Oda, na lalo namang ikinainis ng cook dahil ayaw niyang makaakit ng atensyon. Kalaunan, huminto silang muli upang kumain ng tanghalian, at agad na humingi si Fel ng kanyang bahagi kay Mac Oda. Sinabihan ni Mac Oda ang dambuhalang lobo na siya na ang maghanap ng sariling karne dahil wala na siyang natitirang sangkap. Agad namang sumunod si Fel at umalis para mangaso. Nagulat ang grupo ni Werner na parang karaniwan lang kay Mac Oda ang utusan ng isang legendary beast, ngunit ipinaliwanag niya na makatarungan lamang na si Fel mismo ang kumuha ng mga sangkap na gusto niyang kainin. Hindi nagtagal, bumalik si Fel dala ang isang malakas na B-rank rockbird, isang halimaw na pangarap lang mahawakan ng party ni Werner. Tinanong ni Mac Oda si Fel kung maaari bang mapunta sa kanya ang ibang bahagi ng ibon, at sinabi ng lobo na pwede niyang ibenta ang lahat basta't ang karne ay mapunta sa kanya. Dahil pumayag si Fel, agad na nilinis at inihanda ng grupo ang ibon, at si Mac Oda naman ang nagluto ng pananghalian. Nagsimulang mainip si Fel dahil kailangan niyang maghintay, ngunit pinaalalahanan siya ni Mac Oda na ang malalaki niyang servings ang may pinakamahabang oras na lutuin. Matapos kumain ng lahat, nagpatuloy sila sa paglalakbay papunta sa border. Naisip ng grupo kung paano tutugan ang kaharian sa presensya ni Fel, lalo na't may balitang minsan na nitong winasak ang isang buong bansa dahil sa galit. Pagdating nila sa Venom, napansin ni Mac Oda ang takot at pagkataranta ng mga border guard dahil sa Fenrir. Umalis si Werner para ipaliwanag ang sitwasyon, ngunit nauwi pa rin sila sa pagiging detained. Tinanong ng kapitan kung talagang nasa ilalim ni Mac Oda ang kontrol ni Fel, kaya inutusan niya ang Fenrir na magsalita. Ipinaliwanag ni Fel na hindi niya sasaktan ang kaharian ng Venom hanggat hindi nila sinasaktan ang kanyang master. Dahil dito, pinayagan silang makapasok sa kaharian. Pagkapasok nila, binalaan siya ni Werner na tiyak na iimbestigahan siya ng Venom dahil sa pambihirang kasama niya. Naiinis si Mac Oda na nagiging sentro siya ng atensyon, pero sinabi niyang nais niyang maglibot at makita ang mundo. Kaya iminungkahi ni Werner na kumuha siya ng adventurer o merchant license. Naisip ni Mac Oda na maging merchant, ngunit pinaalalahanan siya ng isang kasama na kailangan niya ang serbisyo ng Adventurers Guild para ay proseso ang mga halimaw na hinuhuli ni Fel. Sinabi naman ng mage na maaari siyang magparehistro sa parehong guild. Habang papasok na sila sa bayan, lumapit ang isang nakakainis na taga-silbi at inanyayahan si Mac Oda na makipagkita sa kanyang master. Tinangka niyang tumanggi, ngunit paulit-ulit siyang kinukulit. Kaya tinakot ni Fel ang taga-silbi at sinabing lilipulin niya ang buong angkan ng amo nito, dahilan upang tumakbo ito palayo. Nag-alala si Werner na maaaring maghiganti ang pamilyang Maharlika, ngunit sinabi ng mage na kahit ang buong hukbo ng Venom ay walang laban kay Fel. May isang kasama ang nagsabing tanging dragon lang ang maaaring makatapat ni Fel, at tumango ang Fenrir, sinasabing ang huli niyang laban sa isang dragon ay tabla. Matapos alagaan ng grupo si Fel at ayusin ang balahibo nito, hiniling ni Fel kay Mac Oda na pirmahan ang job request completion. Nilagdaan ni Mac Oda ang papel, at sinabi ni Werner na dito na nagtatapos ang pagsasama nila. Nagpaalaman ng grupo bago naghiwa-hiwalay. Pag-alis ng lahat, nagtungo si Mac Oda sa Merchant Guild upang ibenta ang mga loot mula sa mga napatay ni Fel.
Pagpasok niya sa guild, napatingin ang lahat sa dambuhalang husky-like na lobo na nakasunod sa kanya. Humingi si Makoda ng registration at ipinaliwanag ng attendant na ang Merchant Guild ay hiwalay sa pamamahala ng anumang bansa. Sinabi rin niya na may 5 ranggo ang guild mula Iron hanggang Mithril bago iniabot kay Makoda ang Iron Card para makapagsimula siya ng portable food stall. Kinuha ni Makoda ang card at umalis matapos sabihing babalik siya upang ibenta ang kanyang mga loot. Sa labas, ipinarada ni Makoda si Fel sa isang stable habang naghahanda siya ng tanghalian para sa kanilang dalawa. Ngayon, naglagay si Makoda ng steak sauce sa karne ni Fel at agad itong nagustuhan ng Fenrir. Pagkatapos, naglagay siya ng ibang sauce sa susunod na serving at nagulat si Fel na ganoon pala nag-iiba ang lasa ng parehong karne kapag iba ang sauce. Nagsubok siya ng iba't ibang uri ng sauce hanggang sa napili niya ang garlic sauce bilang paborito. Pagkatapos pakainin si Fel, gumawa si Makoda ng mangkok ng steak rice para sa sarili at nagsimulang kumain. Ngunit nainteresado rin si Fel sa kanin. Nalugod din siya sa lasa nito, kaya napilitan si Makoda na gumawa pa para sa sarili. Naramdaman niyang napakapalad niya dahil sa online delivery skill na nagbibigay sa kanya ng masarap na pagkain sa mundong halos walang aliw. Pagkatapos ng hapunan, nagpunta siya sa kama upang magpahinga. Doon niya naalala na kailangan pa niyang ihanda ang isang bagay bago matulog. Kinabukasan, bumalik si Makoda sa Merchant Guild at ipinakita sa receptionist ang mga loot niya. Pagtingin ng receptionist sa loob ng bag, agad itong umalis nang makita ang laman. Habang iniisip ni Makoda kung nagkamali ba siya, bumalik ang receptionist at dinala siya sa isang pribadong silid. Doon, sinabi ng guildmaster na ang dalang asin at paminta ni Makoda ay napakataas ng kalidad na maaari itong ibenta sa pamilya Maharlika. Inalok ng guildmaster na bilhin ang lahat ng dala ni Makoda at tinanong kung saan niya ito nakuha. Ngunit nahihiya at umiiwas si Makoda na sagutin ito. Napansin ng guildmaster ang kanyang pag-aalinlangan at tumigil sa pagtatanong, saka nag-alok ng 10 gold coins para sa lahat ng kanyang goods. Nagulat si Makoda dahil ilang copper coins lang ang bili niya sa mga pampalasa, ngunit inakala ng guildmaster na hindi siya kontento sa presyo. Kaya tinaasa ng guildmaster ang alok sa 15 gold coins at pumayag na si Makoda na pagtatanto niyang nakadiskubre siya ng paraang parang walang katapusang pinagkukunan ng pera. Matapos matanggap ang ginto, nagtungo si Makoda sa Adventurers Guild at nagsimulang magparehistro. Binigyan siya ng receptionist ng pinakamababang G-rank card at ipinaliwanag na kailangan niyang kumumpleto ng isang quest bawat buwan upang mapanatili ang membership. Tumango si Makoda at pumili ng isang madaling quest, ang pagkuha ng ilang halamang gamot. Pagkalipas ng ilang araw, lumabas si Makoda mula sa inn at nagunat, handang simulan ang pagkuha ng herbs. Habang nanunood sa kanya, pinaalalahanan siya ni Fel na gusto muna nito ng almusal bago sila umalis. Pagkatapos kumain, nagtungo sila sa lugar ng quest, ngunit nagreklamo si Fel na hindi sapat ang almusal. Sinabihan siya ni Makoda na manggasaw na lamang ng karne habang siya ay kumukuha ng herbs, ngunit bago umalis, nag-activate si Fel ng magic shield upang protektahan si Makoda mula sa mga halimaw habang wala siya. Nang nakaalis na ang legendary beast, ginamit ni Makoda ang appraisal skill at sinimulang pitasin ang unang halamang kailangan niya. Hindi nagtagal, nakumpleto niya ang lahat ng kinakailangan para sa quest at kumuha pa ng sobra bilang sangkap para sa pagluluto. Pagkatapos, nagsimula na siyang maghanda ng pananghalian habang hinihintay ang pagbabalik ni Fel. Inilabas niya ang kanyang cooking set at order ng ground beef at mga sauce. Bumalik si Fel na may dala na namang rockbird at sinabi nitong may naiwan pa siyang ibang halimaw sa gubat. Tumango lamang si Makoda at ipinagpatuloy ang pagluluto ng ground beef pasta. Nang matapos ito, nagduda si Fel sa anyo ng mahahabang noodles, ngunit agad niya itong nilunok ng matikman ang sarap. Nagbigay pa si Makoda ng kaunting keso para idagdag ni Fel at natuwa siyang patuloy niyang natitikman ang mga pagkain mula sa dati niyang mundo sa bagong buhay na ito. Pagkatapos nilang mag-lunch, nagtungo sila sa kagubatan para kunin ang mga karne na nakuha ni Fel. Nabigla si Makoto sa dami at sa klase ng mga halimaw na napatumba ni Fel. Tinanong niya kung ligtas bang kainin ng mga half-human monsters tulad ng orc, ngunit ipinaliwanag ni Fel na normal lang iyon para sa mga tao sa mundong ito. Tumango si Makoda, inilagay sa storage ang lahat ng halimaw, saka sumakay sa likod ni Fel na mabilis siyang dinala pauwi. Pagdating nila sa bayan, dumiretso si Makoda sa Adventurers Guild at inabot ang mga herbs sa receptionist. Nagulat ito dahil napakarami agad sa unang quest niya. Nang tanungin ni Makoda kung saan maibebenta ang monster meat, lalo itong namangha na kaya niyang mag-hunt, pero sinabi ni Makoda na ang aso niyang bantay ang tumulong. Tumango ang receptionist at itinuro siya sa butcher. Pagkakita sa dami ng karne, namangha ang butcher at dinala siya sa likod ng gusali.
Doon, nabanggit ng Butcher ang mga kumakalat na chismis tungkol sa kanya at kay Fel, ngunit mas lalo siyang nagulat nang makita ang mga high-rank beasts na dala ni Mock Oda. Sinabi niya na matatagalan ang pagproseso ng lahat kaya humiling si Fel ng kaunting orc meat para sa hapunan. Pagbalik, naghanda si Makoto ng malambot na pork pakota na may meat sauce. Agad kumain si Fel habang si Mock Oda ay nahihirapang isipin na kumakain siya ng orc. Ngunit nang matikman niya, mabilis na nagbago ang isip niya at kumain din. Kinabukasan, bumalik si Mock Oda sa butcher para kunin ang karne. Ipinakita nito ang lahat at iniabot sa kanya ang mahigit 200 gold coins mula sa mga materyales ng halimaw. Nagulat si Mock Oda pero ipinaalala ng butcher na napakahalaga ng mga high-rank monsters. Binigyan pa siya nito ng magic crystal mula sa isang A-rank beast bago tanungin ang tungkol sa chismis na ang Fenrir niya ay isa lang umanong high-rank Great Wolf. Tinawanan iyon ng butcher at sinabing malamang na si Fel ang tunay na legendary Fenrir dahil sa presensya nito. Umalis si Makoto na may bagong dahilan para itago ang tunay na katauhan ng alaga para sa kanilang kaligtasan. Paglabas nila ng bayan, nagpahinga sila sa isang clearing. Tinanong ni Makoto si Fel kung gusto nitong order ng gourmet food online. At agad siyang nagbukas ng app habang sabik si Fel sa mga pagpipilian. Pagdating ng pagkain, mabilis itong nilantakan ni Fel. Inabot naman ni Makoto ang huling piraso ng mamahaling Wagyu steak. Unay nagreklamo si Fel na napakaliit pero nang matikman niya ito, nagulat siya sa sarap. Ipinaliwanag ni Makoto na espesyal ang pagpapalaki sa Wagyu cows kaya ganoon ang lasa. Sinabi ni Fel na sa mundo nila, walang malakihang pag-aalaga ng hayop dahil puro monster meat ang kinakain. Pagkatapos kumain, sinabi ni Fel na sapat na ang lakas niya para muling labanan ang Ancient Dragon na minsan na niyang nakaharap. Sinuri ni Mock Oda ang stats at napansin ang 50% buff ni Fel mula sa pagkain. Umalis si Fel para mag-hunting pa, habang si Makoto naman ay nag-aalala sa pag-iisa sa gabi, ngunit tiniyak ni Fel na sapat ang iniwan niyang barrier. Pag-alis nito, inilabas ni Makoto ang futon at natulog. Samantala, tumatakbo si Fel sa kagubatan, ginawang chicken drumsticks ang isang rockbird, pinirito ng buhay ang isang USA. At nilipol ang buong hukbo ng orcs. Maya-maya, lumitaw ang orc general. Habang nakaharap ni Fel ang dambuhalang halimaw, nanatili siyang kalmado at tinalo ito gamit lamang ang isang mabilis na atake. Ngunit agad siyang hinarang ng isang nakakatakot na chimera na gustong agawin ang nahuli niya. Hindi pumayag si Fel sa panghahamon, umatungal siya at nagpalabas ng lightning spell na tumunaw sa chimera sa isang iglap, saka dinala ang lahat ng halimaw pabalik kay Mock Oda kinabukasan. Pagkakita ni Mock Oda sa bundok ng karne at sa chimera na parang walang hirap na pinatay, nagpasya siyang iyon na ang huling beses na papakainin niya si Fel ng Wagyu. Kinabukasan, tinanong ni Makoto si Fel kung paano ito nanghuhuli ng mga halimaw. Sabi ng murder puppy, gumagamit siya ng kombinasyon ng claws at magic. Na-excite si Makoto na gumamit ng magic, kaya sinuri niya ang kanyang stats at natuklasang mayroon siyang magic talent. Tinanong niya si Fel kung paano ito gamitin, ngunit sinabi lang ng Fenrir na isipin niya ang spell na gusto niyang ilabas. Napahawak si Makoto sa ulo sa inis na pagtatanto na hindi niya matutunan ang basic mula sa isang halimaw na puro instinct ang ginagamit. Sinubukan niya pa rin ang sinabi ni Fel, iniisip na magpalabas ng isang malakas na fireball mula sa kanyang kamay. Ngunit mukha lang siyang batang pilit gumagawa ng cheap magic trick. Napansin ni Fel ang kawawang pagtatangka ni Mock Oda at ipinaliwanag na kailangan mo ng palusutan ng magical energy sa buong katawan. Hinayaang maramdaman ni Mock Oda ang daloy ng magic sa katawan ni Fel, kaya muling ginanahan si Makoto. Ngunit agad nawala ang gana niya nang ang una niyang tunay na fireball ay namatay na parang mumurahing kandila. Sinabihan siya ni Fel na mas mabuting mag-ensayo sa totoong labanan laban sa mga halimaw. Pero tumanggi si Mock Oda sa takot. Dahil doon, basta na lang siya binuhat ni Fel at ibinato sa isang kampo ng goblins. Umalis si Fel para manghuli ng karne, alam niyang hindi lalaban si Mock Oda kung bantay sarado siya. Habang tumatakbo palayo sa mga goblin, naghagis si Mock Oda ng fireball. Tinamaan ang isa, pero patuloy pa rin silang lumalapit. Natapilok si Makoto sa isang bato at umatake ang isang goblin, ngunit pinrotektahan siya ng barrier ni Fel. Mula sa loob ng barrier, naghagis pa siya ng mas marami pang fireball at ang huli niyang tira ay nakapatumba ng ilan. Pagkatapos noon, bumagsak siya sa pagod at nawala ng malay. Sa huli, bumalik si Fel para kunin siya. Kinagabihan, nagising si Makoto na nanginginig sa takot ngunit kumalma nang maramdaman niyang ligtas na siya. Pinuri siya ni Fel sa huli niyang fireball pero napahagulgol si Mock Oda dahil iniwan siya sa napakadelikadong lugar. Napansin naman ni Fel na nag-level up si Mock Oda at iniabot pa ang bangkay ng Goblin King.
Tinanong niya kung may magic stone ba yun para maibenta at makabili pa sila ng wagyu, ngunit mariing tumanggi ang pagod at traumatized na chef na bigyan pa siya ng anumang espesyal. Tumayo si Mac Oda para maghanda ng normal na hapunan, pero sa sobrang pagod ay napabili na lang siya ng mga bakery goods. Naiinis si Fel dahil walang meat pero tumigil siya sa reklamo nang matikman niyang masarap ang tinapay. Pagkatapos kumain, humiling pa siya ng dagdag na matatamis, ngunit binalaan siya ni Mac Oda na tataba siya kapag nasobrahan. Sagot naman ni Fel, immune daw siya sa lason at sakit dahil nabiyayaan siya ng Diyosa ng hangin, si Ninrir. Napasimangot si Mac Oda sa sobrang lakas ni Fel at nagsimulang manalangin, umaasang bigyan din siya ng Diyos ng kaunting buff. Habang umaalingaw ang desperado niyang panaghoy, isang mahiwagang babae ang nakaupo sa tabi ng lawa na tahimik na nakangiti. Kinabukasan, nakarating si Mac Oda sa panibagong bayan ngunit nagpanik agad ang mga tao dahil sa malaking halimaw na sumusunod sa kanya. Mabilis siyang pinaligiran ng mga border guard kaya ipinaliwanag ni Mac Oda na si Fel ay alaga lang niyang Great Wolf. Telepathically, pinapaalalahanan naman ni Fel si Mac Oda na hindi siya Great Wolf habang nananatiling kaina-hinala ang mga bantay. Pagkatapos suriin ang kanyang guild card, sinabi nila kay Mac Oda na maaari siyang pumasok sa bayan pero binalaan siyang kung magdulot ng gulo si Fel, maaaring ma-execute o maipagbili siya bilang alipin bilang parusa. Dala ang babalang iyon, pumasok si Makoto sa bayan at iniwan si Fel sa stable. Habang naglalakad siya para maghanap ng world map, napadpad siya sa isang library at naengganyo sa isang magic book, ngunit nagulat dahil sobrang mahal ng mga aklat dahil bihira ang papel. Tinanong niya ang tindero kung may world map. Pero nagalit ang matandang lalaki dahil iniisip ni Mac Oda na basta-basta lang mayroon siyang parang top secret na dokumento. Nagpa siya si Makoto na maghanap ng mas malaking library, ngunit umuwi rin dahil wala siyang nahanap. Bumalik siya kay Fel at nag-order ng instant food para sa gutom na Fenrir na agad na cheer up. Pagkatapos, nagsimulang kumain si Mac Oda ng manok at kanin, ngunit si Fel, na parang walang kabusugan, nagsimulang malaway sa pagkain niya. Kinabukasan, habang nag-e-explore si Mac Oda sa bayan, nadikit siya sa ilang lasing na adventurer sa may pub. Pumasok siya sa loob na may takot dahil napapaligiran siya ng matitigas ang dating, ngunit nakipag-usap siya sa isang party na magkakasama sa mesa. Naiinis muna sila kay Mac Oda pero lamambat ang loob nila matapos niya silang ilibre ng inumin. Tinanong ni Makoto ang mga adventurer kung pwede ba nilang ikwento sa kanya ang tungkol sa mundo nila at sinabi niyang galing siya sa kaharian ng Ria. Tumango ang grupo at ipinaliwanag na ang bagong hari ng Ria ay panay gera ang ginagawa upang palawakin ang teritoryo. Sinabi rin nila na ang kaharian ng mga tao at ang Lionheart ay mas matatag at maraming dungeon na pwedeng pasukin ng adventurers. Naisip ni Makoto ang mga maaaring lot pero napagtantong mas mahalaga ang manatiling buhay kaysa sumugal para sa ilang gamit. Nalungkot siya dahil wala pa rin siyang mapa kung saan pupunta. Tahimik na sinabi ng adventurers na mayroon silang secret map. Ipinakita nila ang mapa na may mga nakamarkang lokasyon at sinabing maaari iyon kay Mac Oda dahil kabisado na nila. Inisip ni Makoto ang alok at naisip na makatarungan namang magbayad ng isang gold coin para sa ganitong impormasyon. Ngunit nang mabili na niya ang mapa at umalis ang grupo, nagsitawanan ng lahat ng tao sa pub. Tinanong niya kung bakit at ipinaliwanag nilang pwede lang sanang kumuha si Mac Oda ng public map mula sa Adventurers Guild sa halagang isang silver coin. Kaysa magpaloko sa mga estranghero. Bitbit ang mapa, umalis si Mac Oda kasama si Fel patungong silangan, sabik makita ang mga baybayin. Samantala, sa kalangitan, nagseselo si Ninrir dahil basta na lang naloko si Fel ng pagkain at halos maaga ni Mac Oda ang kanyang lingkod. Sa lupa naman, dinala ni Fel si Mac Oda sa isang lawa para manghuli ng isda. Ginamit ni Fel ang kuryente para patulugin ang buong lawa at sinabi kay Mac Oda na pumili ng mga paborito niyang isda. Nagsimulang pumili si Makoto ng trout. Ngunit nang sabihan siyang kumuha rin ng mga lilang bersyon, mariin siyang tumanggi matapos malaman ng mga lason iyon. Pagkatapos tipunin ng lahat ng isda, kumuha si Makoto ng panggatong kasama si Fel at order ng mga sangkap para sa grilled trout. Nang makumpleto ang lahat, nilinis ni Mac Oda ang ilang isda at isinabat ang mga ito sa skewer para i-grill. Habang inihahanda niya ang espesyal na king trout para kay Fel at nilalagyan ng iba't ibang pampalasa, paulit-ulit niyang pinaalalahanan si Fel na hintayin munang maluto ng tama ang isda. Pag natapos ang lahat ng putahing isda, agad na kumain ng amo at alagad at nagustuhan nila ito kaagad. Naglabas si Mac Oda ng beer para ipare sa karne at kumain ng todo. Habang kumakain pa si Mac Oda, nagreklamo si Fel na tapos na siya sa kanyang bahagi, kaya tumayo si Makoto para magluto pa.
Nang sa wakas ay pareho na silang busog, tinanong ni Fel kung maaari bang magluto pa siya ng isda sa susunod, pero tumayo si Mach Oda na tila umiiwas at nagtungo para matulog. Habang papunta sa kanyang higaan, may nakita siyang maliit na slime at nagtataka kung bakit hindi nag-activate ang barrier. Ipinaliwanag ni Fel na hindi siya kayang saktan ng slime, kaya umupo si Mach Oda at hinaplos ang mala jelly na nilalang. Naaawa siya sa batang slime at iniisip kung ano ang ipakakain dito dahil ubos na ang pagkain niya. Ngunit bigla na lang itong lumapit sa basura at tinunaw iyon sa loob ng katawan. Sinabi ni Fel na kaya ng slime kainin ng kahit ano, kaya mabilis na pinigilan ni Mach Oda ang slime bago nito lamunin ang buong kusina. Pagkatapos kainin ng slime ang mga plastik na basura, hinaplos ito ni Makoto at tumalon ito sa tuwa. Nagtataka si Makoto kung matalino ba ang slime dahil bigla itong tumalon sa kanyang mga bisig. Tila napakalapit ng loob dito. Ipinaliwanag ni Fel na naging familiar na niya ang slime. Nagulat si Makoto na naging familiar ito nang wala man lang kontrata, ngunit sinabi ni Fel na dahil gusto nilang magkasama, nabuo ang pagsasanib kahit walang formal na kasunduan. Hiningi ni Fel na pangalanan ng slime, kaya tinawag niya itong Sua. Kinabukasan, sinubukan ni Mach Oda na gumawa ng stone missile, ngunit maliit na bato lang ang naipaputok niya. Patuloy siyang pinagtatawanan ni Fel sa mga palpak niyang pagtatangka. Ngunit masaya na rin si Mach Oda dahil kayanan niyang gumamit ng panibagong elemento. Nang inalok siya ni Fel na bigyan ng practical experience, mabilis siyang tumanggi, naalala pa rin ang nangyari sa goblins. Sagot ni Fel, mananatili siyang mahina kung ayaw niyang sumubok. Pagkatapos, umupo si Makoto para magpahinga at umakyat si Sua sa kanyang kondangan. Napansin niyang ang dami agad ng level na nakuha ng slime sa loob ng isang araw at naisip kung ang plastic ba mula sa kanyang mundo ay isang bihirang pagkain para sa slime. Pinutol ni Fel ang iniisip niya nang manghingi ito muli ng pagkain, kaya nagluto si Makoto para sa lahat. Naghanda siya ng marinated orc meat na agad namang nilantakan ni Fel. Sinabihan niya si Sua na subukan namang kainin ang pagkain at hindi ang mangkok bago niya tinikman ang sarili niyang bahagi. Pagkatapos nilang kumain, natuwa si Makoto na nasanay na siya sa orc meat. Nang tingnan niya ang stats ni Sua, nalaman niyang pansamantala lang ang buffs na nakukuha nito sa pagkain at natuwa habang pinapanood itong linisin ang marurumi niyang gamit sa kusina ng libre. Pagkarapos, tumingin siya kay Fel na puro pakinabang at nagpasya siyang ipagdiwang ang unang totoong pagkain ni Sua sa pamamagitan ng pag-order ng sweet buns na may green tea. Tinanong niya si Sua kung gusto nito ang sweet buns at agad itong sumang-ayon. Kinabukasan, tumingin si Fel sa langit habang gin-icing naman ni Sua si Makoto. Pagbangon niya, sinabi ni Fel na nakatanggap siya ng mensahe mula kay Ninrir. Nabigla si Makoto sa balitang dinala ni Fel, ngunit ipinaliwanag nito na handang bigyan ni Ninrir si Mach Ota ng wind blessing kapalit ng mga matatamis na pagkain mula sa kanyang mundo kada linggo. Nalito si Makoto kung bakit kailangan ng isang makapangyarihang nilalang ng ganitong bagay, ngunit sinabi ni Fel na ang maliit na basbas ay magpoprotekta sa kanya laban sa status ailments at magpapalakas sa kanyang mahika. Nang tanungin niya kung paano ipapadala ang mga matatamis kay Ninrir, sinabi ni Fel na sapat ang ilagay ang mga ito kahit saan bilang alay at kukunin ito ng Diyosa. Matapos bilhin ang mga matatamis na hinihingi ni Ninrir, inalay niya ang mga ito at agad itong naglaho. Lumitaw ang mahinang liwanag sa katawan ni Mach Ota bilang palatandaan ng pagtanggap sa basbas. Samantala, tuwang-tuwa si Ninrir habang kinakain ng sweet buns at chocolate milk pero mabilis ding naubos ang mga ito dahil sa kanyang kasab-ikan. Habang nag-eehersisyo sa Earth Magic, matagumpay na nagamit ni Makoto ang kanyang Stone Magic pagkatapos makatanggap ng Wind Blessing. Pagod siya matapos mag-ensayo kaya kumuha siya ng chocolate bar at kumain kasama si Su habang hinihintay si Fel. Pagbalik ni Fel, agad nitong naramdaman na may kinain si Makoto at nagreklamo para makahingi rin. Nang in-ordran siya ni Makoto ng tsokolate, bigla namang nagpadala ng mensahe si Ninrir na nagkukunwaring misteryosa ngunit halatang humihingi rin ng tsokolate. Dumating sa punto na na-realize ni Makoto kung bakit siya binigyan ng basbas at ibinigay niya ang tsokolate kay Ninrir. Pagkatapos nito, tinanong ni Fel ang progreso ng Earth Magic ni Makoto. Nang malaman niyang baguhan pa rin ito, dinala niya si Makoto sa isang dungeon. Sinubukan pa nitong tumakas pero hinayla siya pabalik ni Fel at ipinaliwanag na kailangan niya ng tunay na karanasan. Natatakot si Makoto dahil peligroso ang dungeon, ngunit sinabi ni Fel na mahihina lang ang mga halimaw doon at protektado naman siya ng barrier, maliban na lang kung pumunta sila sa pinakamalalim na bahagi. Dahil wala na siyang takas, naghanda siya para sa pagpasok sa dungeon at umorder ng maraming pagkain para sa iba't ibang buff. Pagkatapos niyang kumain, sinabi ni Fel na handa na siya pero nanginginig pa rin si Makoto habang pumapasok sila. Dahil nainis si Fel sa sobrang kaba niya, itinulak niya ito papasok.
Lumabas ang isang slime at agad nakaramdam ng pagkagilty si Makoto sa pag-atake rito dahil naaalala niya si Sue. Gayunpaman, walang pag-aatubiling naglabas ng asido si Sue at tinunaw ang kalabang slime nang walang kahit anong pag-aalala. Gumamit naman si Makoto ng Earth Bullet para patumbahin ang isa pang slime at napansin niyang hinihigop ng lupa ang katawan nito. Ipinaliwanag ni Fel na ang dungeon ay parang isang buhay na nilalang na sumisipsip ng lahat ng namamatay sa loob nito na mas lalo pang nagpapanerbyos kay Makoto habang papalalim sila. Pagbaba nila ng floor, biglang may mga kobold na humabol kay Makoto. Pagharap niya, binanatan niya ang mga ito kapag lumalapit. Akala niya'y magaling ang ginawa niya, pero sinabi ni Fel na mahina pa rin siya at hinayla siya pababa pa upang mas tumibay. Pagdating sa mas mababang antas, nabigla si Makoto sa isang buong hukbo ng mga kobolds at nagpilit umatras, ngunit hindi siya pinayagan ni Fel. Itinapon siya nito diretso sa gitna ng grupo habang si Sue ang kasama niyang tumutulong. Habang sumusugod ang mga halimaw, napasigaw si Makoto at napapikit, ngunit pinrotektahan siya ng barrier ni Fel habang pinapatumba ni Sue ang mga kalaban. Nang mapagtanto niyang ligtas siya, nagsimula siyang magpaulan ng stone bullet at nalinis nila ang buong palapag. Dalawang kobold na lang ang natira at nagtangkang tumakas, ngunit may nilalang sa loob ng kuweba na tumama sa kanila. Lumabas ang Kobold King at nanatiling nakatayo si Makoto na walang magawa bago muling tumakbo at nagsisigaw. Pinaalalahanan siya ni Fel na hindi niya matatalo ang halimaw sa pagtakas, kaya naglabas siya ng stone bullets, ngunit hindi ito tinatabla ng Kobold King. Patuloy siyang nagpaputok ngunit nababasag lamang ang atake niya. Nang bigyan siya ni Fel ng babala na kaya ng hari sirain ang barrier. Sineryoso ni Makoto ang laban at naglabas ng mas malakas na bullet na nakapagpabagsak sa halimaw. Gayunpaman, muling tumayo ang Kobold King at naubos na ang mana ni Makoto. Akala niya'y katapusan na niya. Huminto ang pag-atake ng Kobold King dahil sa barrier ni Fel na umamin na nagsinungaling siya upang seryosohin ni Makoto ang laban. Habang nakaabala ang halimaw, lumitaw si Sue at tinunaw ito hanggang maging isang latak. Napahandusay si Makoto at nawala ng malay habang nagliliwanag si Sue. Nagising si Makoto sa labas ng dungeon na kasama si Sue. Tinanong niya kung ayos lang ito at sumagot si Sue na maayos siya. Nagulat si Makoto na nakakapagsalita na si Sue at ipinaliwanag nitong nakapagsalita siya matapos talunin ng Kobold King. Nalaman niyang nag-evolve ito bilang adult slime. Nang tingnan niya naman ang sarili niyang stats, nadismaya siyang mas mahina pa siya kaysa sa 2 linggong gulang na slime. Tinanong niya kung nasaan si Fel at sinabi ni Sue na may inaasikaso lamang ito. Pagbalik ni Fel na may dagwang nguso, humingi ito ng pagkain. Nagalit si Makoto sa kasinungalingan nito tungkol sa barrier, ngunit sinabi ni Fel na hindi siya lalakas kung hindi iyon nangyari. Kaya naghanda si Makoto ng egg-simmered rockbird gravy na may kanin at kumain silang tatlo. Habang nagpapahinga, tinanong ni Makoto kung nakausap na ni Fel si Sue. Kumpirmado ni Sue na mabuting uncle si Fel. Na-offend si Fel at sinigawan siyang gamitin ang tunay niyang pangalan, dahilan para umiyak si Sue. Inalo ni Makoto si Sue habang umiiyak ito at ginamitan niya ng emotional blackmail si Fel. Dahil dito, napilitan si Fel na isuko ang kanyang dignidad at pumayag na tawagin siyang uncle. Pinipigilan ni Fel ang sariling luha sa kahihiyan habang masayang kinukupkup ni Makoto ang kanyang slime na patuloy na lumalakas at bumubuo ng mas malaking grupo. Kinabukasan, habang tumatakbo sila sa kagubatan, sinabi ni Fel na dumadaan sila sa mga teritoryo ng boss-class monsters tulad ng Orthos at Griffin. Nang inig si Makoto sa takot, ngunit ipinaalala ni Fel na hindi sila kayang galawin ng mga ito. Kahit ganon, desperado pa rin si Makoto na tumakbo pabalik, ngunit tumanggi si Fel at sinabi niyang nasa gitna na sila ng teritoryo, kaya huli na para umatras. Pagkalalim pa nila, biglang huminto si Fel. Ilang saglit pa, nagsilabasan ng grupo ng matatapang pero hanggal na Orthos upang salakayin sila. Agad nagkubli si Makoto sa mga palumpong kasama si Sue habang pinaalalahanan ni Fel ang mga Orthos na sobrang kamangmangan ang pag-atake sa kanya. Ang unang Orthos ay sumugod, ngunit pinabagsak ito ni Fel nang hindi man lang hinahawakan ng katawan. Napagtanto ng natitirang mga Orthos na nagsimula silang makipaglaban sa isang halimaw na hindi nila kaya. Kaya dali-dali silang nagtakbuhan pabalik sa gubat. Tinawag ni Fel si Makoto palabas at nagtanong ito kung paano natalo ni Fel ang Orthos nang hindi man lang hinahawakan. Ipinagmalaki ni Fel na kaya niyang gumamit ng magic claws mula sa distansya. Tinanong ni Sue kung kaya rin niya yon, ngunit ipinaalala ni Makoto na wala siyang mga kuko tulad ni Fel. Sa halip, pinuri niya si Sue dahil mas malakas ang acid spray nito. Hindi natuwa si Fel na naaga ng slime ang spotlight. Kinagabihan. Habang nag-iigib si Makoto ng tubig, nagulat siya sa isang ingay, ngunit sinabi ni Fel na wala siyang dapat katakutan dahil hindi na babalik ang mga Orthos.
Humiling ito ng hapunan, kaya nagsimula ng magluto si Makoto, ngunit nang maalala niyang 3 linggo pa silang makukulong sa kagubatang ito, nalungkot siya. Kumuha siya ng black serpent meat at niluto ito sa sweet and spicy sauce. Pinilit niyang kainin ito habang iniisip na manok, ngunit ninakaw ni Fel ang buong batch para sa sarili niya. Dahil walang natira, nagluto ulit si Makoto para kay Fel at Sue. Nang matapos silang kumain, kaunti na lamang ang natira para sa sarili niya, sapat na lang para sa isang maliit na sandwich. Kinabukasan, huminto si Fel habang tumatakbo dahil nakakita ito ng bihirang hilang mushrooms na kayang magpagaling kahit putol na buto. Bumaba si Makoto para kunin ang lahat ng makita at pinakain si Sue ng ilan. Pagkatapos mapuno ang basket, biglang nagliwanag si Sue na ikinataranta ni Makoto. Ngunit sinabi nitong ayos lang siya. Nang gamitin ni Makoto ang appraisal kay Sue, natuklasan niyang nagkaroon ito ng bagong skill, potion creation. Ipinaliwanag ni Fel na kaya ng mga slime makuha ang katangian ng magical materials na kinakain nila. Nasa sabik si Makoto, pinapanood niya habang sinusubukan ni Sue gumawa ng unang potion nito. Nang magsimulang tumulo ang likido mula sa braso ni Sue, mabilis niyang sinalok yon sa isang bote. Nagulat siya na high-quality potion yon, kayang magpagaling ng malapit ng mamatay. Tinanong niya kung kaya rin gumawa ni Sue ng low at medium quality potions at kinumpirma ng slime na kaya niya. Sa sobrang daling pagkagawa ng potion, nagulat pa si Fel at pinuri si Sue bilang isang pambihirang talino. Masayang-masaya si Sue sa atensyong natatanggap niya at tumalon ito sa mga kamay ni Makoto na lalo pa siyang nilambing. Ilang araw ang lumipas, huminto sina Makoto at Fel sa teritoryo ng mga Griffin. Paglitaw ng unang Griffin, naghanda si Makoto para sa isa na namang laban, ngunit sinabi ng halimaw na gusto nitong makipagduelo kay Fel upang patunayan ang lakas nito sa sariling tribo. Pumayag si Fel at binalaan ng Griffin na hindi siya magpapakababa. Ngunit telepathically, pinaalalahanan siya ni Makoto na huwag patayin ang nilalang. Pagkaharap nilang dalawa, sumugod si Fel. Lumipad ang Griffin pataas at nagpakawala ng napakaraming feather arrows. Naiwasan ni Fel ang mga ito, pero nawala sa paningin niya ang Griffin dahil sa alikabok, ginamit iyon ng ibon para sa isang biglaang pag-atake. Hindi makita ni Makoto ang nangyayari dahil sa kapal ng alikabok hanggang sa gumamit si Fel ng tornado spell para liparin ang Griffin palabas. Pagbagsak ng Griffin mula sa langit, nagalit si Makoto dahil pakiramdam niya ay sobra ang ginawa ni Fel. Ngunit sinabi ng Griffin na ipinagmamalaki nitong nakipaglaban ng seryoso sa isang Fenrir bago ito nawala ng malay. Dali-daling tinawag ni Makoto si Sue at ginamitan ng Griffin ang high-grade healing potion. Nagising ito, medyo nahihiya dahil sa dali nitong natalo. Subalit ipinakita ni Makoto na kahit papaano ay nasaktan din ito si Fel at napilitang umamin si Fel na tinamaan talaga siya. Sa balitang iyon, natuwa ang Griffin at ipinatawag ang buong tribo nito. Pagdating ng mga Griffin, lumipad ang unang Griffin sa harapan at pinasalamatan si Fel dahil sa laban, kinilala na siyang bagong pinuno ng kanyang pangkat. Iniabot nito kay Makoto ang isang balahibo bilang pahintulot para makadaan siya sa Griffin territory anumang oras bago lumipad palayo kasama ang tribo. Pagkatapos nito, nagdemand si Fel ng malaking hapunan dahil gumamit siya ng maraming lakas. Naisip ni Makoto na ibigay sa kanya ang natitira nilang karne, kaya naghanda siya ng pritong orc meat na nilunod sa egg batter. Kumain ang buong grupo, at si Makoto naman ay pilit kinakalimutan na kalahating tao ang kinakain niya. Pagkaubos ng pagkain, humingi pa ng dagdag sina Fel at Sue. Ngunit biglang pinaalalahanan ni Fel si Makoto na ibigay na ang lingguhang sweets para kay Ninrir. Kinabahan si Makoto dahil tuluyan niyang nakalimutan ito, kaya mabilis siyang umorder ng mga matatamis bago magalit ang Diyosa at gawing sumpa ang kanyang wind blessing. Kinabukasan, sa wakas ay nakalabas sila ng gubat. Sabik si Makoto na makarating sa kaharian ng Leonhardt. Sinabi niya kay Fel na paubos na ang kanilang karne, kaya nagsimulang kabahan ng mala-industrial na karne processor na si Fel at gustong-gusto ng mag-hunting agad. Ngunit habang naglalakad, nakita nila ang isang caravan na inaatake ng mga tulisan. Nakiusap si Makoto kay Fel na iligtas ang grupo kapalit ng isang espesyal na hapunan. Sa unahan, halos matalo na ng mga bandido ang mga bantay ng caravan, ngunit dumating si Fel, umatungal ng malakas at inutusan silang umalis. Sa harap ng isang alamat na halimaw, itinapon ng mga bandido ang kanilang armas at naaresto. Nagpasalamat ang pinuno ng caravan na si Lambert kay Makoto. Tinanong ni Makoto kung saan sila papunta nang marinig niyang patungo sila sa lungsod ng Caroline sa Leonhardt, humiling siyang sumama sa biyahe. Habang naglalakad, narinig ni Makoto ang mga bantay na nagbubulungan tungkol kay Fel at nalaman niyang gumagamit ang mga bayan ng magic messaging para makipag-ugnayan sa isa't isa. Napabuntong hininga si Makoto, umaasang mananatili silang ligtas mula sa mga nilalang at taong naglalaway para maaga ang kanyang mahalagang alaga.
Pagkalipas ng ilang sandali, huminto ang karavana para magpahinga. Doon pinaalala ni Fel kay Makoda na nangako itong maghahanda ng isang bonggang pagkain. Napaisip si Makoda dahil konti na lang ang karne niya, kaya nagdesisyon siyang gumawa na lang ng perfect nuggets gamit ang huling mga piraso ng karne. Habang nagpapakasarap ang grupo ni Makoda, naamoy ng mga adventurer ang napakasarap na pagkain kaya lumapit sila para tingnan. Nang makita ni Makoda ang mga kaawa-awa nilang tingin, binigyan niya sila ng pagkain. Dahil dito, mabilis na naubos lahat ng karne niya bago pa siya makakain ng kahit isang piraso. Bilang pasasalamat, nag-alok ang mga adventurer na sila na ang magbabantay sa grupo habang natutulog sila. Tinanggap iyon ni Makoda. Maya-maya, nagalit ang mga bandido sa pagkakakulong nila sa mga gwardya, ngunit pinaalalahanan sila ni Makoda na gagawing beef jerky ni Fel ang sinumang magtangkang gumawa ng kalokohan. Kinabukasan, nakarating ang karavana sa lungsod ng Colina at ibinigay nila ang mga bandido sa pulisya. Pagkatapos nito, nagtungo ang mga gwardya sa Adventurers Guild at sumama si Makoda habang bumalik naman si Lambert sa kanyang tindahan. Sa pagpasok ni Makoda sa guild, nalaman niyang kanselado na ang lisensya niya dahil hindi siya naging aktibo ng mahigit isang buwan. Ipinaliwanag ng receptionist na kailangan niyang patuloy na kumuha ng mga quest para mapanatili ang pagiging miyembro. Kaya ibinigay niya ang kanyang tag para magparehistro ulit at sinabi rin niyang iparehistro si Soy bilang kanyang familiar. Nagulat at nainis ang receptionist sa slime habang nagtawanan ng mga tao sa paligid. Pagkatapos magparehistro, pumunta si Makoda sa butcher shop para ibenta ang kanyang karne. Nakiusap ang mga adventurer kung maaari nilang makita ang mga bihirang halimaw na nakuha ni Fel. Pagtingin nila, natulala sila sa tambak ng napakadelikadong mga bangkay ng halimaw at doon nila tuluyang kinumpirma na tunay ngang Fenrir si Fel. Samantala, natuwa ang butcher dahil makakapagtrabaho siya sa mataas na kalidad na materyales. Nagtanong si Makoda kung pwede siyang magpakatay sa ibang butcher pero ipinaliwanag sa kanya na may mga butcher na nandadaya o hindi maingat kaya nasa Syra ang monster loot. Habang abala ang butcher, na-excite si Makoda na makatitikim ulit ng exotic meat. Na-realize ng mga adventurer na ang kinain nila kagabi ay napakahalagang karne, kaya nagsorry sila, ngunit sinabi ni Makoda na ayos lang iyon. Bilang pasasalamat, sinabi ni Captain Lores na maaari siyang lumapit dito kung kailangan niya ng tulong dahil kilala siya sa lungsod. Pagkatapos, nagtungo si Makoda sa isang inn para matulog, ngunit medyo napapaisip siya dahil kailangan niyang mag-quest ng madalas para maibenta ang kanyang karne sa guild. Nang malapit na siyang makatulog, nagpadala si Ninrir ng telepathic message, nagrereklamo na hindi siya pinapansin mula nang dumating sila sa syudad. Bumangon si Makoda at naghanda ng regalo para sa kanya. Nag-order siya ng espesyal na gamit at tinanggap iyon ni Ninrir na parang batang tuwang-tuwa na nagpaalala kay Makoda kung goddess ba talaga siya bago siya tuluyang nakatulog. Kinabukasan, tumingin si Makoda sa quest board para maghanap ng kukuning quest. Sinabi ni Fel na mag-hunt sila ng goblins para mabilis siyang tumaas ang rank. Ipinaalala ni Makoda na may trauma pa siya mula sa huli nilang engkwentro sa goblins at tinanong kung bakit nagmamadali si Fel sa pag-rank up at pagpunta sa dagat. Diretsong sinabi ni Fel na gusto lang niyang kumain ng masasarap na seafood. Natakot si Makoda habang iniisip ang mga kraken at malalaking serpent sa dagat. Pero iginiit ni Fel na dapat silang pumunta dahil nagustuhan niya ang fish dishes na kinain nila dati at sinubukan pa nitong kunin ang suporta ni Soy. Habang sinusubukang kumbinsihin ni Makoto si Soy na huwag sumama, sinabi ng slime na gusto pa nitong tunawin ang mas maraming halimaw kaya napilitan siyang tanggapin ang desisyon ng kanyang party. Paglabas nila para mangaso, nakakita agad si Soy ng tatlong goblin at ginawa itong pataba. Nandidiri si Makoda habang pinuputol ang mga tenga ng goblin bilang patunay, ngunit bigla pang may sumulpot na panibagong grupo mula sa likuran. Inisprayan ulit sila ni Soy ng asido at tinunaw ang buong grupo na parang mantikang natutunaw. Habang nanginginig ang tuhod ni Makoto sa takot, tinanong pa siya ni Soy kung maaari pa itong lumaban ng mas maraming goblin, kaya hinayla na siya ni Fel bago pa siya makatanggi. Hindi nagtagal, winasak ng slime machine gun ang buong populasyon ng goblin sa lugar, at inutusan ni Fel si Makoda na kolektahin ang lahat ng tenga para mas maraming adventurer points. Nag-aalala si Makoto na baka makaakit ng mababangis na hayop sa syudad ang dambuhalang tambak ng goblin corpses, o kaya makabuo pa ng bagong dungeon, kaya hiningi niya kay Fel na linisin ang mga ito. Naisip nilang sunugin ang mga bangkay ngunit tumanggi si Makoda dahil baka masunog ang buong gubat. Kaya inutusan ni Fel si Soy na tunawin ang lahat. Humingi muna si Soy ng pahintulot kay Makoda bago ito lumaki at naging higanteng slime. Nang i-check ni Makoda ang stats niya, nalaman niyang nagkaroon na naman siya ng bagong skill. Ipinaliwanag ni Soy na kaya na niyang baguhin ang laki niya kahit kailan.
Matapos mag-transform, naglabas siya ng 12 dosenang bagong slimes na agad nagtrabaho at kinain ang lahat ng goblin. Tinanong ni Makoto si Fel kung normal ba yon, ngunit kahit ang matandang Fenrir ay nagulat sa misteryosong lakas ni Soy. Matapos maglinis, napagtanto ni Makoto na baka mas mahalaga pa ang kapangyarihan ni Soy kaysa sa kanya mismong grocery skill. Habang nagpapahinga, umorder si Makoto ng tinapay at napaisip kung ayos lang bang matapos ang rank up niya sa loob lang ng isang araw imbes na isang buwan. Pagbalik niya sa guild, napasubsob siya sa gulo dahil nagpanik ang mga guild members nang makita ang napakaraming tenga ng goblin. Tinawag siya ng receptionist para makipagkita sa guildmaster kasama ang kanyang party, kaya naghanda na si Makoda para sa isa na namang nakakastress na usapan. Pagpasok niya sa opisina, tinanong siya ni Guildmaster Wilm tungkol sa mga goblin. Ipinaliwanag ni Makoda na nakaengkwentro niya ang isang malaking tribo, at sinabi ni Wilm na may problema talaga ang syudad dahil sa pagdami ng goblin. Dahil knowledgeable ang mga ito, bibigyan daw niya si Makoda ng reward. Nakahinga ng maluwag si Makoto dahil hindi siya iniimbestigahan. Habang pinupuri ni Wilm ang lakas ni Fel sa pagpatay sa mga goblin, biglang nagpaliwanag si Soy na siya ang gumawa ng karamihan ng trabaho. Nagulat ang guildmaster na may isa pa palang kakaibang kasama si Makoda. Pagkatapos nito, sinabi niya na pinayagan na ng pamilya Real si Makoda na mamuhay ng malaya sa kaharian, ngunit hihingi sila ng tulong ni Fel kung magkaroon ng emerhensya. Habang masaya si Makoda sa kalayaan niya, tinanong siya ni Wilm tungkol sa promotions ng kanyang adventurer rank. Sinabi ni Makoda na gusto niya itong taasan ng normal, ngunit inalok siya ni Wilm na gawing si rank kaagad kapalit ng ilang gawain. Naisa nang tumanggi ni Makoda dahil alam niyang malalaking misyon ang hawak ng isang guildmaster, ngunit ipinaliwanag ni Wilm na kayang-kaya ni Fel tapusin ang mahihirap na quest ng mag-isa. Pumayag si Fel, kaya inilabas ni Wilm ang ilang high-rank quest, sabik na maresolba ang mga lumang problema ng bayan. Pagkatapos, tinanong ni Makoda kung maaari siyang makapagbenta ng ilang bihirang halimaw. Ngunit sinabi ni Will na wala siyang sapat na pondo para bilhin ang napakahalagang Chimera at Orthos. Nadismaya si Makoda at itinago niya ang dalawang mababangis na halimaw habang abala ang butcher sa pagproseso ng iba pang espesyal na monsters. Nang malaman niyang puro S-rank monsters ang mga ito, medyo natakot si Makoto sa sariling alaga niyang si Fel. Sinabi naman ni Soy na gusto nitong maging katulad ng uncle niya. Habang naghahanda ng umuwi si Makoto, sinabi ni Will na kunin niya ang kanyang C-rank card kinabukasan. Pagbalik sa inn, nagsimula si Makoto maghanda ng rockbird para sa hapunan at hiniwa ito sa maliliit na piraso kasama si Soy. Pagkatapos ihanda ang karne, nilagay niya ang gulay at pampalasa bago sila sabay-sabay kumain. Pagkatapos kumain, sinubukan ni Fel na magpahinga sa kanyang stable ngunit sumikip ang pakiramdam niya roon. Kaya binigyan siya ni Makoda ng kutson bago ito umalis para matulog. Kinabukasan, nakuha ni Makoda ang kanyang guild card mula kay Wilm at nalaman niyang kailangan na lang niyang gumawa ng isang quest kada 6 na buwan. Pagkatapos ay pinakita sa kanya ni Wilm ang isang napakalaking halagang pera at ipinaliwanag na halos 2,000 gold coins ang kinita mula sa rare monsters na naibenta. Masaya si Makoto na naging mayaman siya, pero naalala rin niyang magiging puntirya siya ngayon ng mga bandido. Matapos ang bayaran, ibinigay ni Wilm ang espesyal na mga quest kay Makoda, ang panghuli ng isang metal lizard at isang grupo ng redhorn bulls na sinabing dapat unahin ang metal lizard. Naalala ni Makoda na minsan nang nakahuli si Fel ng metal lizard at napagtanto niyang minamaliit niya ang panganib ng mga ito dahil parang damo lang itong binubunot ni Fel. Ipinaliwanag naman ni Wilm na nagtatayo ng kolonya ang redhorn bulls malapit sa adventurer training grounds. Na-excite si Fel dahil natatakam siya sa masarap na beef ng mga ito. Si Makoto naman ay nakaisip ng masasarap na putahe na pwede niyang gawin gamit ang lambot ng karne, kaya nagulat si Wilm sa kakaibang ekspresyon niya. Pagkatapos nito, nagtungo si Makoda sa tindahan ni Lambert para bumili ng bagong carry bag para kay Soy. Nang makita ni Soy ang bag na gusto niya, tumalon agad siya papasok doon. Bumili rin si Makoda ng mamahaling knife belt, purse, at bagong leather shoes kapalit ng mga luma niyang gamit. Kinuwenta ni Lambert ang presyo ngunit sinabi niyang libre na ang lahat bilang pasasalamat sa pagsagip sa buhay niya. Tinanong siya ni Lambert kung may natitira pa siyang black serpent skin, ngunit nahiyang ipinaliwanag ni Makoda na naibenta na niya lahat sa guild. Napaungol si Lambert habang naaalala ang napakagandang red serpent skin na kamakailan lang nabili ng guild at hindi na sinabi ni Makoda na siya rin ang nagbenta noon. Habang palis na si Makoda, hiniling ni Lambert na ibenta niya sa kanya ang anumang serpent skin sa hinaharap at pumayag naman siya. Habang pauwi na sila sa inn, sumama si Fel at humiling na kumain muna sila ulit ng nuggets kasama si Soy bago sila manghuli ng lizard. Pagdating nila, nagluto si Makoda at nilublob muna ang karne sa sarsa bago ihanda para i-double fry.
Nang matapos ang unang batch, agad itong tinapos ni Fel at Soy at humiling ng mas marami pa. Masaya namang nagluto ulit si Makoda. Pagkatapos pakainin ng dalawa niyang alaga, naupo si Makoda para kumain para sa sarili at minasdan ang bilog na buwan sa langit habang nag-e-enjoy sa kanyang pagkain. Kinabukasan, narating nila ang lugar ng Metal Lizard at pinasuri ni Fel kay Makoda ang mapa. Pagkatapos makumpirma ang lokasyon, tumakbo si Fel para sundan ang amoy ng pugad nito at nakadiskubre sila ng isang kuweba malapit sa gubat. Tinanong ni Makoda kung maaari siyang manatili sa labas habang si Fel ang papasok para manghuli, ngunit dinala pa rin siya ni Fel papasok sa kuweba. Sa kailaliman ng kuweba, napansin ni Fel ang metal na butiki na ngumunguya ng mga piraso ng metal. Napansin ni Makoto na kumikislap ito at nalaman niyang nag-evolve na pala ito at nagkaroon ng mithril na balat. Ipinaliwanag ni Fel na dahil may mithril armor ang butiki, mas hindi tatabla ng mahika ang katawan nito. Inisip ni Makoto na magiging abala ito para kay Fel. Ngunit madaling inihaw ng overpowered na lobo ang butiki gamit ang malakas na kidlat na mahika. Nagbigay galang si Makoto sa kaluluwang yumao, itinabi ang katawan, at nagpa siyang mamites ng mithril ore habang nasa kuweba. Naisip niyang gumawa ng magic armor gamit ang material, ngunit nagalit si Fel at ipinaalala na mas malakas pa rin ang barrier niya kaysa sa kahit anong metal. Pagkatapos ay binuhat niya si Makoto at Kumari pa, handang mangaso ng kolonya ng mga toro para sa masarap na karne. Pagdating nila sa lugar, nagpa siya si Makoto na hindi sumali at hinayaang si Fel ang mangaso. Pumayag si Fel at umalis, ngunit sumilip si Soy mula sa bag at iniwan siyang mag-isa. Sumilip si Makoto sa mangyayari, pero bago pa siya makarik, isang malakas na hangin ang humampes. Paglaho nito, naglitawan ang mga bangkay ng toro na waring umakyat na ang mga kaluluwa sa langit. Bumalik si Soy kay Makoto upang ipagmalaking siya ang naglinis ng mga halimaw. Habang iniisip ni Makoto kung kasya ba sa kanyang storage ang ganoong karaming karne, nahirapan siyang isiksik ang mga katawan, kaya gumawa ng 12-dosenang kopya si Soy upang tulungan siya. Pagkatapos maimbak ang lahat, naghanda si Makoto ng mga orc at rockbird sandwiches para sa tanghalian. Habang kumakain sila, na-curious si Soy sa iniinom na soda ni Makoto. Nagbigay si Makoto at agad inubos ni Soy ang laman ng mangkok. Dumating si Fel para tingnan, at matapos maubos ang isang bote, umupo ang malaking lobo at nagburp na parang lumang makina. Pagbalik ni Makoto sa guild, ibinigay niya ang Mithril Lizard. Sinabi ni Will na napakaseryoso ng natuklasan kaya kailangan niya itong i-report sa hari. Ipinaliwanag ng Butcher na bihira ang Metal Lizard, at para maka-evolve ito sa Mithril Lizard, dapat ay nakatagpo ito ng bagong ugat ng mithril ore. Ibinunyag niyang may 3 lamang na lugar sa mundo kung saan maaaring makakuha ng mithril, kaya nakatuklas sila ng bagong minahan. Sinabi ni William na ibebenta niya ang butiki sa hari kasama ang lokasyon ng bundok at makakakuha si Makoto ng magandang gantimpala. Nang malaman ni Makoto na 5,000 gold coins ang matatanggap niya, natakot siya sa laki ng pera. Naiinggit naman ang Butcher na nagdurusa si Makoto sa sobrang swerte. Ngunit hiniling ni William na bigyan siya ng oras upang ihanda ang bayad at sinabing asikasuhin muna ang mga Red Bull. Bago pa siya matapos magsalita, ibinaba na ni Makoto ang buong kawan sa loob ng silid na nagpatahimik ng husto sa Guildmaster. Pagkatapos, nag-alala si Makoto na baka mapahamak siya sa natuklasan niyang sekreto. Ngunit may nipin siyang tinawag ni Fel para sa hapunan. Nawala ang kaba ni Makoto sa pag-iisip ng premium na karne at naghanda na siya upang magluto ng masarap na steak. Pinutol niya ang karne ng malalaki, inihanda ang kawali, nilagyan ng pampalasa, at niluto bago binalot sa foil upang humusay ang lasa. Sabik na naghintay sina Fel at Soy, at nang matapos ang steak, lahat sila ay parang umangat sa langit mula sa napakasarap na pagkain. Pagkatapos kainin ng kanyang bahagi, humingi si Fel kay Makoto ng espesyal na sausawan. Kaya nilagyan ni Makoto ng garlic sauce ang susunod na serving nito. Maya-maya, nagpahinga na ang 2 halimaw habang naghuhugas si Makoto ng mga pinggan, at sinabi sa kanya ni Fel na hindi na siya babalik sa pagkain ng hilaw na karne matapos masanay sa luto niya. Habang pinupuri rin siya ni Soy, natuwa si Makoto at mas nabuong determinasyon niyang patuloy silang pakainin ng masasarap na pagkain. Pagkatapos maghugas, pumunta si Makoto sa kanyang kwarto para ibigay kay Ninrir ang mga regalo bago matulog. Umorder siya ng matatamis mula sa kanyang store, ngunit nagreklamo si Ninrir na gusto pa niya ng mas marami. Natuwa siya nang umorder si Makoto ng mga deluxe cakes at puddings. Bigla namang sumingit ang iba pang mga diyosa sa tawag at binati siya. Nagalit ang 3 kay Ninrir dahil inaangkin niya ang lahat ng masasarap na pagkain, ngunit iginiit ni Ninrir na kabayaran lang iyon sa pagbibigay niya ng blessing. Sinabi ng pinakamalaki sa 3, si Kishar, ang diyosa ng lupa, na magiging kapaki-pakinabang lang ang blessing kung gagamit si Makoto ng magic na kaelemento nito.
Kasama niya, nag-alok din ng diyosa ng apoy na si Agni na palakasin ang fire magic ni Makoto, kaya nabulunan siya sa sunod-sunod na alok. Sinubukan siyang ipagtanggol ni Ninrir at pinaalalahanan ng dalawa na sobra-sobra na ang mga major blessings na ibinibigay nila. Gayunman, nagkasya ang dalawa sa pagbibigay ng minor blessings at naramdaman ni Makoto na hindi niya sila matanggihan kahit gusto niya. Tinanong ni Makoto kung normal ba para sa isang tao na tumanggap ng blessings mula sa maraming diyosa at napagtanto nilang wala pang nakagawa nito sa kasaysayan. Hindi inalintana ni Agni ang sagot at agad niyang binigyan si Makoto ng blessing nang walang pahintulot at ganoon din ang ginawa ni Kisharl. Naiinis si Ninrir dahil kailangan na niyang makipag-share sa kanyang human bakery. Tahimik namang nagtanong ang ikatlong diyosa kung hindi ba siya makakakuha ng kahit ano. Tumahimik ang lahat. Nagpakilala siya bilang Rusalka, diyosa ng tubig. Nalungkot si Rusalka dahil hindi siya makakuha ng matatamis mula kay Makoto dahil wala siyang water magic at nagsimulang umiyak. Nagkagulo ang lahat para patahanin siya at hiniling nila kay Makoto na tumulong. Habang naguguluhan siya, tinanong siya ni Soy kung may magagawa ba sila. Nagbigay ito ng ideya kay Makoto na si Soy na lang ang bigyan ni Rusalka ng water blessing. At pumayag ang diyosa na bigyan siya ng major water blessing. Nang kumalma na ang lahat, nagpadala si Makoto ng malaking kahon ng matatamis sa kanila bago humiga para tingnan ang kanyang stats. Nagpasya siyang panatilihing lihim ang kanyang blessings. Nang malito si Soy, sinabi ni Makoto na subukan niya ang blessings kinabukasan. Kinabukasan, gumamit si Makoto ng fireball at stone bullet at natuwa nang makita niyang mas malakas na ang mga ito kaysa dati. Si Soy naman ay bumuo ng malaking bola ng tubig at winasak ang isang higanteng puno, saka pinuputol pa ang dalawa. Natakot si Makoto sa lakas ni Soy at binalaan itong huwag gagamitin iyon laban sa tao. Habang ipinagpapatuloy ni Makoto ang pagsasanay sa bago niyang lakas, lumabas naman si Fel para mangaso. Nang makabalik si Fel, nakita niyang nakagawa si Makoto ng bagong bahay gamit ang Earth Magic para matulugan nilang dalawa. Ngunit inilapag muna ni Fel ang nakuha niyang Black Serpent at humiling ng hapunan bago sila pumasok para magpahinga. Kinabukasan, tinanong siya ni Fel kung gusto pa niyang mangaso ng karne. Tumanggi si Makoto at sinabi na dapat nilang ibenta ang balat ng serpent kay Lambert habang kinukuha nila ang naunang karne mula sa Adventurers Guild. Pagbalik nila sa bayan, ibinigay ng butcher ang natapos na bull meat kasama ang bayad at ipinaliwanag na kakailanganin pa nila ng oras upang i-proseso ang Myeth Hill Lizard. Tumango si Makoto at iniabot ang Black Serpent upang i-proseso rin ang karne at balat bago siya bumalik para maghanda ng tanghalian. Kumuha siya ng meat grinder para gumawa ng minced meat at tinulungan siya ni Soy na paandarin ang manual na makina kaya natapos iyon sa ilang segundo. Pagkatapos may handa ang karne, nagisa si Makoto ng sibuyas at inihalo ang karne sa itlog at bread batter. Ginawa niya itong patis at inihain sa grill at agad nilang pinagsaluhan ang masarap na pagkain. Pagkatapos kumain, sinubukan ni Makoto na maligo ngunit napansin niyang walang silbi ang sabon sa inn. Nagpasya siyang umorder ng premium soaps at shampoos mula sa kanyang online mart, parehong gagamitin niya at ibebenta kay Lambert. Pagdating ng mga sabon, dinalaw niya ang shop ni Lambert at nagbenta muna ng serpent skin bago magtanong kung maaari niyang ipagbili ang mga sabon bilang merchant. Tiningnan ni Lambert ang sabon at humanga sa mataas na kalidad nito. Nang ipakilala pa ni Makoto ang iba pang hair at skin products, napaisip si Lambert na tila ipinadala iyon ng langit. Ipinaliwanag ni Lambert na mag-a-anniversary sila ng kanyang asawa sa susunod na linggo, kaya sakto ang natagpo ang regalo para rito dahil sawa na ito sa mga bag at purse na palagi niyang ibinibigay. Nang malaman ni Makoto na mahilig maligo ang asawa ni Lambert, nagustuhan niya ang ideya ng pagkakaroon ng sariling bathtub at nagtanong kung may binibente silang ganoon. Ipinakita sa kanya ni Lambert ang isang mamahaling bathtub, ngunit sinabi nitong dahil sobrang mahal gawin ang mga iyon, kailangan ng ilang daang gold coins para gumawa ang isang specialized tub shop. Dahil sa dami ng perang nakuha mula sa mga halimaw, naisip ni Makoto na sulit ang presyo at pumayag siyang magbayad. Nag-alok si Lambert na ipakilala siya sa gumagawa ng mga bathtub bago siya umalis. Kinabukasan, bumalik si Makoto kay Lambert upang kumustahin siya at sinalubong siya ng masiglang asawa nito sa pintuan. Nagpakilala ito bilang Mary at ipinaliwanag na dahil sa shampooong ibinigay ni Makoto, parang ngayon lang daw naligo ng maayos ang kanyang asawa matapos ang napakaraming taon. Pinuri rin niya ang conditioners ni Makoto na nag-ayos ng kanyang tuyong buhok. Tinanong ni Lambert kung maaari niyang ibenta ang sabon sa kanyang tindahan. Medyo nag-aatubili si Lambert dahil leather merchant siya. Ngunit sinabi ng asawa nitong siguradong papatok ang mga bihirang sabon. Hiniling ni Mary na ibenta ni Makoto ang mga produkto sa tindahan nila at mabilis naman iyong tinanggap ni Makoto dahil wala rin siyang ibang kilalang merchant.
Pagkatapos ihatid ang mga goods, bumalik siya kina Fel at Soy at nagtanong si Fel kung maaari na silang mangaso ulit. Tumanggi si Makoto, ipinaliwanag na dumating ang guildmaster sa bayan upang makipagkita sa kanya, kaya ayaw niyang iwan ang malaking lobo na naghihintay. Sa loob ng guild, pagpasok niya sa silid ng guildmaster, agad siyang napasigaw sa gulat sa napakaraming gintong nakasalansan. Hawak ang 6,000 gold coins, naisip ni Makoto na makakakuha siya ng pinakamagandang bathtub kailanman. Ngunit biglang pumasok ang isang guild secretary at iniulat kay Will na may adventurers na malubhang nasugatan dahil sa wyverns. Habang nagmamadali silang bumaba upang tingnan ang sitwasyon, ipinaliwanag ng secretary na inatake ang grupo sa labas ng syudad. Pagdating nila sa ground floor, nakita nila ang mga sugatang adventurer at nagtanong si Will sa mga tao sa paligid kung mayroong healing potions. Mabilis na nagbigay si Makoto ng ilan sa mga potion ni Soy at agad nitong naibalik ang kalusugan ng mga adventurer na parang senzu beans. Sinubukan ni Makoto magpakawala lang habang nagdududa si Will sa klase ng gamot niya, ngunit iniutos nitong dalhin ang mga adventurer sa doktor. Pagkatapos i-anunsyo ni Will ang isang emergency quest para pababain ang nagwawalang mga wyvern, napagtanto ni Makoto na kailangan din niyang sumali bilang isang C-rank bago siya makaalis sa guild. Dumating si Fel at agad na sinabi na siya na ang bahala sa lahat ng halimaw. Pinilit siyang pigilan ni Makoto, ngunit masyadong nababagot si Fel at nagpas siyang gusto rin niyang kumain ng wyvern meat para sa tanghalian. Dahil handang lumaban si Fel, nag-alok si Will na tumulong, ngunit sinabi nitong magiging sagabal lang siya. Walang magawa si Makoto, kaya sumunod siya kay Fel habang nakasalalay sa lobo ang kapalaran ng syudad. Pagdating nila sa lugar ng wyverns, tumigil si Fel upang pagmasdan ang mga lumilipad na halimaw at sinabing tuturuan niya si Soy kung paano manghuli ng mga ibon. Habang sumusugod pababa ang mga wyvern, isinakay ni Fel si Soy sa likod niya at tumakbo papunta sa kanila, sinasabing dapat nitong targetin ang ulo at leeg para pabagsakin ang mga ito. Pumutok si Soy ng isang shot at tinamaan ng isang wyvern, ngunit hindi sa ulo. Bumagsak ang sugatang wyvern na umiiyak sa sakit at tinanggal ni Fel ang ulo nito na para lang nag-aalis ng piraso sa isang plastic puzzle. Nagsimulang magpakawala si Soy ng artillery missile sa mga lumilipad na halimaw habang nagtatago si Makoto sa likod ng isang bato, nanunood kung paano winawasak ng dalawa ang buong kawan ng wyverns. Lubos na nasaktan ng loob ni Makoto sa pag-iisip na nagiging marahas ang dating cute niyang Soy dahil kay Fel. Biglang may wyvern na lumapit mula sa likod niya at napasigaw siya tulad ng isang bata. Tinamaan siya nito ng buntot, ngunit nag-activate ang barrier ni Fel at hinarang ang atake. Dumating sina Fel at Soy sa oras para gawing isang ulo ng wala na manok ang halimaw. Pagkatapos nilang pag-usapan ng buong kawan, humingi sina Fel at Soy ng tanghalian, kaya kumuha si Makoto ng natitirang beef patties. Binalutan niya iyon ng egg batter at pinirito bago nila pinagsaluhan ang masarap na karne kasama ang dalawa niyang malamig ang dugong kasama. Habang nagbabarbecue si Makoto sa labas, nag-aalala ang guild secretary na baka nasaktan siya ng mga halimaw. Ngunit nanatiling kampante si William. Tiwalang makakabalik siya ng ligtas dahil nasa tabi niya ang murder puppy na si Fel. Tumagal ang biyahe ni Makoto kaya nag-alala ang mga tao sa guild pero sa wakas ay dumating din siya sa gabi. Sabik na tinanong siya ni William tungkol sa misyon at sinabi ni Makoto na nilipol nila ang lahat ng wyvern sa himpapawid. Nagdiwang ang buong guild at ipinaliwanag ni Will na matagal nang pinuproblema ng bayan ng mga wyvern. Sinabi nito kay Makoto na inakala nilang natagalan sila dahil nasugatan sila habang nakukonsensya si Makoto dahil puro pagkain lang pala ang ginawa niya habang hinihintay siya ng lahat. Ngunit walang pakialam si Fel at sinabi kay William na kinain nila ang mga wyvern, ibinunyag ang sikreto ng walang anumang hiya. Sinabi ni Makoto kay Will na iningatan niya ang mga bangkay ng wyvern sa pamamagitan ng paghiwa sa ulo. Naikinagulat ni Will dahil kaya nilang hawakan ng maayos ang ganoong panganib na hayop. Sinabi ni William na maaari niyang i-butcher ang karne ng libre, ngunit sapat lang ang pera niya para bayaran ang kalahati ng mga halimaw. Hindi naman iyon inalintana ni Makoto. Pagkatapos niyang iabot ang karne, bumalik siya sa inn para magpahinga at naalala niyang kailangan niyang magpadala ng mga sweets sa mga Diyos ang nagbigay sa kanya ng biyaya. Pagkatapos, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Eiji na nagrereklamo tungkol sa sweets niya. Pero palihim na sinabi ni Niner na bigyan siya ng mas malaking parte. Habang lalo pang nainis si Muko, palihim ding humingi si Kishar ng mga pampaganda sa buhok at si Rosalcar naman ay nanghingi ng karne. Paalala ni Makota sa kanilang tatlo na malalaman din ng iba ang mga sikreto nilang mensahe kapag ipinadala na niya ang mga regalo. Dahil dito, nahiya ang tatlo habang nagngingit-ngit si Eiji na kinausap siya ng iba ng palihim. Nais na lang ni Makoto na matapos ang lahat. Kinabukasan, naglakad si Makoto kasama si Fel papunta sa tindahan ng bathtub.
Pagpasok niya sa malaking gusali, agad siyang naakit sa mga mag-agarang paliguan. Habang ipinapakita ng may-ari ang iba't ibang klase ng batya, pumili na agad si Makoto ng isang simpleng berdeng tub at sinabi sa may-ari na ihanda na ito. Nagtaka ang may-ari dahil ang bilis niyang nagpasya at tinanong kung may buwan ng hulog ba siya para sa daan-daang gintong halaga nito. Napagtanto ni Makota na mukha siyang taong walang kakayahang magbayad ng buo, kaya inabot niya ang isang malaking supot ng ginto. Tinanong pa ng may-ari kung nais ba niyang ipa-deliver ang tub, pero ginamit lang ni Makoto ang storage space niya at masayang umalis ng tindahan kasama si Fel. Habang naglalakad sa lungsod, sinabi ni Makoto kay Fel na gusto na niyang umalis ng bayan dahil nag-iba ang pakikitungo sa kanila ng mga tao matapos ang Wyvern Hunt. Pumunta sila sa isang magandang gubat para ayusin ang tub. Nang umalis si Fel para mangaso, gumawa si Makota ng batong pader para sa privacy at inilagay sa loob ang tub habang pinupuno ito ni Su ng tubig. Pinainit niya ang tubig gamit ang fireball bago naglagay ng espesyal na bath salts. Sa wakas, lamusong si Makoto sa komportableng paliguan at hinugasan ng buwan-buwang dumi sa katawan bago uminom ng bote ng gatas. Pagkatapos maligo, nagsimulang ihanda ni Makota ang wyvern meat para sa tanghalian. Tinadtad niya ang sibuyas, hiniwa ang karne, at gumawa ng sarsa para ibabad ito. Pagkaluto ng karne, ibinuhos niya ang gravy sa kanin at nilagyan ng garnish. Dahil wala pa si Fel, nagpasya siyang gumawa pa ng pagkain habang naghihintay. Umorder siya ng gulay at mga bote at inihanda ang natitirang karne bilang masarap na nilaga. Habang hinihintay maluto ang pagkain, sinabi ni Su na dumating na si Fel, pero nagulat si Makota nang makita ang bangkay ng isang dinosaur. Ipinagmalaki ni Fel na dahil hindi siya nakontento sa mga wyvern. Pumatay din siya ng Earth Dragon. Pinilit balewalain ni Makoto ang kahibangan nito pero hindi napigil ang mapasigaw sa takot at nagtataka si Fel kung bakit siya natataranta. Tinanong siya ni Makoto kung ano ang gagawin niya sa totoong dragon na pinaalalang sobrang bihira nito na wala ring bibili. Nagtanong si Fel kung makukuha na niya ang karne ng dragon bago niya naamoy ang masarap na wyvern food. Bago siya makakain, sinabi ni Makota na madumi si Fel mula sa laban at inutusan siyang maligo. Nagdepensa si Fel na lagi siyang malinis, pero pinilit siya ni Makoto na maligo muna bago kumain. Para matulungan siya, umorder si Makota ng dog shampoo sa kanyang tindahan. Nainsulto si Fel na parang aso ang turing sa kanya, pero sinimula na siyang ayusan ni Makota na parang alaga. Pagkatapos suklian ni Makota ang balahibo ni Fel, binuhusan niya ito ng tubig at nainis si Fel sa maliliit na talsik. Hiningi ni Fel na gamitin na lang ang tubig ni Su, pero ipinaliwanag niyang hindi kayang gumawa ni Su ng mainit na tubig para pampaligo. Habang pinapanood niyang naglalaro si Su sa tubig, naisipan ni Makoto na hubugin ang malambot na katawan nito para maging mga tubo ng tubig. Sa pamamagitan ng water pipe, nabigyan niya ang nahihiyang si Fel ng kumpletong polygam pang-aso. Pagkatapos maligo, sinimulang lagyan ni Makoto ng shampoo ang balahibo ni Fel at unti-unti itong nasarapan sa espesyal na pangangalaga. Sinabi ni Makoto na kailangan ding linisin ang mukha nito at pumayag si Fel ng may pag-aalinlangan para lang magmukhang pinakamahusay na aso. Pagkatapos ng palaygo, inalag ni Fel ang kanyang balahibo para matuyo at nabigyan si Makota ng pangalawang palaygo. Gumamit si Makota ng apoy at hangin na mahika para patuyuin silang dalawa at nagsimulang maging proud si Fel sa pagiging gwapo niya. Habang nagyayabang pa, nagtanong si Fel tungkol sa hapunan. Kaya kinuha ni Makota ang inihanda niyang wyvern dish, ibinuhos ang gravy sa mga mangkok ng kanin na ikinatumbling ni Fel, pero nakalimutan niya yon nang malasahan kung gaano kasarap ang pagkain. Habang nasisiyahan si Fel, nagsimulang kumain si Makoto ng kanyang parte, pero tinanong siya ni Fel tungkol sa isa pang nilulutong palayok. Ipinaliwanag ni Makota na kailangan pa nitong maghintay para lumabas ang pinakamahusay na lasa, at bumalik na sila sa bayan matapos kumain. Pagdating nila, sinubukan ni Makota na ibenta ang dragon sa guild, pero mabilis itong tinanggihan ni Will at sinabing hindi nila kayang bilhin kahit isang kuko ng alamat na hayop. Hiniling ni Fel na ihiwa na lang nila ang karne. Pero pinaalala ni Makota na hindi pwedeng balewalain ang iba pang bahagi nito. Nag-isip muna si William at sinabi na maaaring matulungan sila ng guildmaster mula sa Dolan City para i-proseso ang dragon. Nang malaman ni Fel na malapit ito sa dagat, na-excite siya dahil gusto niyang kainin ang mga halimaw sa karagatan, at naisip ni Makoto na pwede na ring i-proseso ang dragon sa pagdaan nila roon. Natawa ang dalawang kasapi ng guild sa kung gaano niya kasinupong tinitrato ang isang dragon at pinaalis na si Makoto. Bago umalis ng Corina, binati ni Makota ang lahat ng kaibigan niya at binigyan siya ni William ng mapa para sa kanyang paglalakbay. Pagkatapos ihanda ang lahat, umalis na ang grupo ni Makoto para tuklasin ang bagong mga puok.